Hindi mapigilan ng mga magsasaka sa Nueva Ecija ang mabilis na pagkalat ng armyworms o harabas sa mga tanim na sibuyas. Ayon sa ilang mga onion farmer, marami na silang ginastos at ginamit na gamot at pamatay peste. Pero sa halip na mapatay ay dumarami pa rin ito at patuloy sa pagkalat. Si Mang Joselito Bacano at si Mang Hil Chongson, aminadong masyado na silang nalulugi dahil sa pagkasira ng kanilang mga pananim. Anila, ang kanilang halos 2 hektaryang sibuyas ang inatake na ng pesteng harabas. 10 lata, 26 milyo sa 1 hektarya, binili pa lang. Ang puhunan kong natalo ngayon, 300,000 sa 1 hektarya. Sa dami ng binili kong chemical. Yung hindi namin makontrol yung harabas, kahit anong klaseng gamot na ibomba namin, talagang ayaw mamatay. Makakukan lang siya, yung maantala lang siya ng 1 o 2 araw, kinabukasan aatake na naman uli. Kaya napakaraming gamot ang inubos. Para naman kay Mang Renato, nangihinayang ang mga magsasaka sa kanilang ginastos sa pagtatanim ng sibuyas dahil wala rin pala silang kikitain matapos nakainin ng pesteng harabas. Hindi na napapatay ng gamot. Pompa ka ng pompa, antuloy gamot. Hihipon na siya ng kain isang araw o kinabukasan. Kakain na naman ng gamot. Kahit na anong gamot na, wala na. Sa tala ng Provincial Agriculture Office ng Nueva Ecija, nitong nakaraang linggo, nasa 231 hectares ang napinsala na ng onion armyworms. Sa pagpasok ng January 24, umabot na anya ng 346 hectares ang kabuang napinsala ng harabas. Noong nakaraang linggo, ang mga taniman sa mga bayan ng Bungabon, Palayan City, Talavera at Laur ang naapektuhan. At sa ngayon, kasama na rin ang mga bayan ng Llanera, Guimba, Quezon at San Jose City sa mga nadamay ng dahil sa naturang peste. Yung area po natin ng totally damaged ay 8 hectares po. Ang atin pong partially damaged ay 338 hectares. So ang total po noon nasa 346 hectares. So with a total number of farmers affected, 392 farmers. 8 bayan po na affected po ng onion armyworm. Samantala, kung magtutuloy-tuloy ang pagkalat ng pesteng harabas sa sibuyasan, posibleng magdulot ito ng pagtaas ng presyo ng sibuyas dahil maapektuhan ito ang supply and demand sa merkado. Sa ngayon, kinakailangan ng mga magsasaka na mag-early harvest kaysa wala silang anihin sa kanilang mga pananim na sibuyas. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw!